Hataong Balita ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan, alas 4:32 na po ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po, si Annie Grantoy. Ngayon po ay araw ng Lunes, ika-6 sa buwan ng Abril taong 2026. Tayo po sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Ako po si Bernard Dadis. Good morning sa iyo, Bernard. Kumusta ang bakasyon? Kumusta ang weekend? Well, good morning din, Annie. Well, masaya at makabuluhan ang ating naging weekend. Marami tayong napuntahan, nadalaw. Ikaw ba, kumusta? Ayan, ganun din. Salamat po sa Diyos. Pero talaga yung init, ano po, sobrang init pa rin. At na-notice ko rin yung mga sasakyan, hindi ganun dati. Yung volume, yung bilang ng mga sasakyan. And of course, yung mga establishments, nakita nga natin na yung iba talagang nagsarado. Pero there are establishments na ano pa rin, naka-open sila. Oo, usually iba, mga kainan. Yung mga, alam namin maraming babiyahe, kaya bukas sila yung mga dadaanan ng mga biyahero kahit holiday. Ayan. Alam mo, dito yung ibang mga kababayan natin na hindi masyadong nararanasan, sabi nila, kapag bakasyon, mas magandang magstay sa Manila kasi hindi crowded. Yung iba naman, mas gusto nila Sa probinsya. Sa probinsya kasi pagkakataon na mabisita mo, mga mahal mo sa buhay, mga matagal mo hindi nakikita, makikita mo, kagaya ng ako, sumaglit kasi ako sa Hagunoy, Bulacan. I see. Na-meet ko yung mga kababata ko pa. Yan. Tapos nagluto ako ng mga pagkaing doon ko lang natitikman. Maganda. At least na napuntahan mo yung mga mahal mo sa buhay. At syempre, yung ating mga kababayan, yung mga manggagawa natin na nagbakasyon doon sa probinsya, pabalik na sila. Ayan. Yung iba naman nasa travel mode pa. But may transition tayo dyan. Travel mode, ay nasa vacation mode. Diba? You have to take note na ngayon po ay may pasok na. Balik trabaho na. Balik trabaho na. Kanina nga madaling araw, siguro mga ilang jeep yung kasi madaling araw na ako umuwi, nadaanan ko. Talagang kararating lang nila, galing sila sa, alam mo, galing sa paliligo, may mga bit-bit na mga gamit. Pero mukhang masaya naman yung kanila mga aura. Opo. Pero sikapin nila pagdating ng opisina dahil trabaho na, di ba po? Ayan. Work mode na. Work mode na, di ba po? Start na ng trabaho. Ayan. Don't be late doon sa ating mga kababayan sa pagpasok ng trabaho dahil may trabaho na po tayo ngayon. Mga kasambahay, eto na po. Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Headlines. National News. Abiso sa mga commuters. Matapos ang ilang araw na pagsasara, may biyahe na muli ngayong araw. Lunes, April 6, ang linya ng MRT3, LRT1 at LRT2. Ang MRT3 nagsimula ang unang biyahe ng alas 4:20 ng umaga sa North Avenue Station at 4:55 naman sa Taft Avenue Station. Habang sa LRT1 naman, magsisimula ang unang biyahe ng tren ng 4:30 a.m. Samantala, alas 5 naman ng umaga, biyahe ang unang tren sa linya ng LRT2. Hataw Balita ngayon. Balik na sa normal na operasyon ngayong araw ng Lunes, April 6, ang tatlong linya ng mga tren. Kabilang na po ang MRT3, LRT1 at LRT2. Ito matapos na makumpleto ang isinagawang annual maintenance system sa buong linya ng mga ito sa nakaraang long holiday. May humahataw na balita si JP Nunez. Matapos ang ilang araw na tigil operasyon, balik biyahe na ngayong araw ng Lunes ang MRT3, LRT1 at LRT2. Kahapon ay nakumpleto na ang isinagawang annual maintenance system sa tatlong linya ng tren matapos ang ilang araw ng mahabang bakasyon. Sa unang araw ng annual maintenance, inayos ng mga kawani ng MRT3 ang riles kung saan may pinalitan na mga bagong component.
Inayos rin ang power system kung saan nagkaroon ng maintenance sa switch gears at pinalitan ang contact wires. Nagkaroon rin ng replacement ng shunt cables para signaling and comms habang inayos rin ang mga CCTV. Maging ang e-gates kung saan itinatap ang transportation card, sumailalim rin sa maintenance, kasama na ang mga elevator at escalator sa mga istasyon. Pinagbabakbak rin at inayos ang mga sirang tiles habang pinalitan rin ang mga signages. Kasama rin sa mga inayos ang pintura ng bawat markings sa mga istasyon. Sumailalim rin sa upgrade ang signaling system habang inayos rin ang communication system para mas malinaw na maintindihan ng mga pasahero ang bawat announcement sa MRT3. Isa-isa ring nilinis ang mga bagon at inayos rin ang mga sirang bahagi ng mga tren. Maging ang mga walk-through detectors kasama rin sa mga ininspeksyon upang masiguro na maayos itong gumagana. Bago pa ang pagbabalik operasyon ngayong araw, sumailalim kahapon sa train testing at dry run ang 14 na tren na mayroong 3 bagon, pati na ang 4-car train set upang masiguro na maayos na gumagana ang mga ito. Gaya ng MRT3, natapos na rin ng LRT1 kahapon ang kanilang annual maintenance system na kinapapalooban ng pagsasaayos ng riles, depot, power connection, cable protection, substation maintenance at iba pa. Ganito rin ang komposisyon ng isinagawang annual maintenance sa linya ng LRT2. Taon-taong isinasagawa sa mga linya ng tren ang maintenance system upang masiguro ang maayos at ligtas na serbisyo sa mga pasahero. JP Nunez, humahataw sa balita ngayon. Ngayon, nagbabalikan na ang ating mga kababayan matapos ang mahabang bakasyon. Ipinag-utos ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang tuloy-tuloy na pag-inspeksyon ng kanilang regional offices sa mga bumabiyaheng public utility vehicles o PUV. Ayon sa LTFRB, mahalaga ang patuloy na pag-inspeksyon ng roadworthiness ng mga PUV, lalo na ang mga pampasaherong bus na karaniwang sinasakyan ng ating mga kababayan na nagbabakasyon sa mga probinsya at babalik ng Metro Manila. Bukod sa mga sasakyan, binigyan din ng LTFRB na importante ring masuri ng regular na nasa tamang kondisyon ang mga driver para sa kaligtasan ng mga pasahero. Hataw Balita ngayon. Hindi pa magbababa ng alerto ang Philippine National Police o PNP. Ito'y kahit pa tapos na ang mahabang bakasyon. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., ito'y dahil inaantabayan na nila ang pagbabalik ng mga bakasyonista sa Metro Manila matapos ang ilang araw na bakasyon. Si Lea Ilagan, humahataw. Nananatiling naka-full alert ang buong hanay ng pambansang pulisya. Kaya naman, ipinag-utos ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa lahat ng police commander na panatilihin ang matatag at aktibong presensya ng mga pulis sa mga pangunahing kalsada at transport hubs. Ito'y bilang pagbabantay sa milyong-milyong biyahero na babalik sa Metro Manila. Ayon sa PNP, naging payapa at maayos ang buong long holiday sa buong bansa. Bagamat may mga naitalang aksidente sa kalsada at pagkalunod, wala naman aniyang malalaking pangyayari na nakaapekto sa paghahanda ng pulisya sa seguridad sa mahabang bakasyon. Pero hindi pa aniya tapos ang kanilang trabaho dahil kailangan pang tiyakin ang ligtas na pagbabalik ng mga biyahero sa kanilang mga tahanan. Kasama ng PNP ang iba pang ahensya ng pamahalaan para matiyak na roadworthy ang mga pampasaherong bus at iba pang public utility vehicles. Gayon din ang mental at physical na kahandaan ng mga driver. Payo ng PNP sa lahat ng motorista, manatiling kalmado sa biyahe at iwasan ang init ng ulo. Pinayuhan din ni General Nartates ang mga ito na tiyakin ang maayos na kondisyon ng kanilang mga sasakyan at iwasan ang pagmamaneho kung nasa impluwensya ng alak o kung hindi maganda ang pakiramdam. Matatandaang aabot sa halos 100,000 pulis ang ipinakalat ng PNP upang tiyakin ang seguridad para sa long holiday. Lea Ilagan, humahataw sa balita ngayon.
Sa kabila naman ng paulit-ulit na paalala, may ilan pa rin sa ating mga kababayan ang na-rescue na mga kawani ng Philippine Coast Guard dahil sa mga insidente ng muntikang pagkalunod sa paliligo sa dagat noong long holiday. Karamihan sa mga kaso ay dahil naligo sa beach ng lasing dahil sa pag-inom ng alak. May humahataw na balita si Joanne Nano. Rumesponde ang Philippine Coast Guard sa iba't ibang insidente ng pagkalunod na naitala sa nakaraang long holiday. Noong April 3, sinaklolohan ng PCG ang isang 36 anyos na lalaki na muntik nang malunod sa may Davao Occidental matapos na maligo sa dagat nang nakainom ng alak. Agad siyang nirescue ng Coast Guard District Southern Mindanao nang makitang nahihirapan na sa tubig ang biktima at isinugod sa pagamutan. Isa pang drowning incident ang nirespondehan rin ng PCG kung saan isang 38 anyos na lalaki ang muntikang malunod sa may Barangay Sentro 1 sa Claveria, Cagayan noong Biyernes. Agad siyang sinagip ng mga rescuer at dinala sa Pampang at dito nadiskubre na lasing rin ito. Isa pang 22 anyos na lalaki na muntikang malunod rin sa Maylalo, Cagayan ang sinaklolohan ng PCG noong April 3. Samantala, isa pang lalaki ang sinagip ng PCG na nakitang lumalangoy ng mag-isa sa may breakwater area ng Philippine Ports Authority sa may Lucena. Tulad ng iba, nakainom rin ng alak at lasing ang naturang lalaki. Batay sa impormasyong nakalap ng PCG, sinasabing siya ay bumiyahe mula sa Sorsogon at pauwi na sana ng Taytay, Palawan. Subalit dahil nawala ang kanyang wallet, hindi na niya naipagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Nakipag-ugnayan naman ang Coast Guard Southern Luzon sa Local Disaster Risk Reduction and Management Office para tulungan na makauwi ng Palawan ng biktima. Samantala, isang 5 taong gulang na bata rin ang nailigtas ng PCG mula sa muntik ng pagkalunod sa isang beach resort sa Borbon, Cebu noong Sabado, April 4. Agad naman siyang dinala ng ospital para mabigyan ng karampatang atensyong medikal. Noong long holiday, mahigpit ang ginawang pagbabantay ng Coast Guard sa paligid ng mga beach na dinayo ng ating mga kababayan na nagbabakasyon. Bukod sa insidente ng pagkalunod, isa pang 47 anyos na lalaki ang binigyan ng medical assistance ng PCG matapos makaranas ng paninikip ng dibdib at hirap sa paghinga sa gitna ng kanyang pamamasya sa may Cambugahay Falls sa Lassi, Siquijor noong Huwebes, April 2. Agad rin siyang dinala sa pinakamalapit na ospital na kalaunan ay na-discharge din. Joanne Nano, humahataw sa balita ngayon. Nakipagpulong na ang ilang opisyal ng Pilipinas sa mga opisyal ng Iran nitong mga nakaraang araw. Ito'y upang hilingin na makadaan ng ligtas sa Strait of Hormuz sa mga barkong may dalang langis para sa Pilipinas. May humahataw na balita si Jed Neresina. Isang malaking panalo para sa energy security ng Pilipinas. Ito ang naging reaksyon ng ilang senador matapos ang matagumpay na pakikipagkasundo ng Pilipinas sa Iran sa gitna ng tensyon sa Middle East. Pinuri ni Senate Protect Committee Chairperson Senator Sherwin Gatchalian ang Department of Foreign Affairs at Department of Energy sa mabilis na aksyon. Ayon sa senador, ang rutang ito ang viable path o solusyon upang mapataas ang fuel reserves ng bansa at maprotektahan ang mga consumer mula sa economic disruption. Sa kabila nito, iginiit ni Senator Gatchalian na itutuloy pa rin ng Senate Protect Committee ang mga contingency plan para sa mga kababayan nating apektado ng gyera sa gitnang silangan. Samantala, binigyang pugay rin ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson ang quiet diplomacy ni DFA Secretary Maria Teresa Lazaro. Binigyang diin ni Senator Lacson ang kahalagahan ng kasunduan dahil sa Strait of Hormuz dumadaan ang 80 hanggang 100% ng inaangkat na langis ng Pilipinas.
Tinawag namang very welcome development ni Deputy Majority Leader Senator Joseph Victor J.V. Ejercito ang ginawang pakikipag-ugnayan sa Iran. Aniya umaasa siya na ang hakbang na ito ng pamahalaan ang makatutulong upang gumaan ang sitwasyon sa bansa. Ngunit bukod sa diplomasya, iginiit ng senador na kailangan din ng direktang aksyon sa loob ng bansa. Kaya't muli niyang binigyang diin ang panukala na suspendihin ang excise tax sa petrolyo upang mapababa ang pasanin ng mga sektor ng transportasyon at agrikultura. Binigyang diin naman ni Senator Joel Villanueva na hindi lamang ito tagumpay sa foreign policy, kundi isang direktang ginhawa para sa mga Pilipinong apektado ng krisis sa pandaigdigang merkado. Bukod dito, umaasa ang senador na makatutulong ito upang mapababa ang presyo ng petrolyo at bilihin sa bansa dahil sa mas maluwag na access sa supply ng langis mula sa Middle East. Magugunit ang hiniling ng Pilipinas na ituring itong non-hostile country ng Iran upang matiyak ang ligtas na pagdaan sa Strait of Hormuz ng mga barkong Pilipino at mga kargamentong langis. Bukod dito, mahalaga rin ito upang matiyak ang energy security ng Pilipinas at ang kaligtasan ng mga Pilipinong marino na nagtatrabaho sa nasabing lugar. Jed Neresina, humahataw sa Balita Ngayon. Ipinaliwanag naman ng Department of Energy Secretary Sharon Garin na ang pagpayag ng Iran sa ligtas na pagdaan sa Strait of Hormuz ng barko maghahatid ng supply ng langis sa Pilipinas ay bahagi lamang ng risk management na ginagawa ng ating pamahalaan upang masiguro ang tuloy-tuloy na supply nito sa bansa. Sa isang Facebook post, sinabi ni Secretary Garin na nakasecure ang Pilipinas ng safe and preferential access sa Strait of Hormuz na niya ay isang hakbang para mabawasan ang panganib ng posibleng disruption o pagkaantala ng supply ng langis sa bansa. Ayon sa kalihim, may tuturing na meaningful gain ang nasabing risk management sa gitna ng nagpapatuloy na global tension. Gayunpaman, ipinaliwanag ng Secretary Garin na ang naturang risk management ay hindi agad na nakakapagpababa ng presyo ng mga produktong petrolyo at hindi rin ang solusyon sa matagal ng structural challenges sa enerhiya sa bansa. Nauna nang nagkausap sa Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Iranian Foreign Minister Syed Abbas Araghchi kung saan ginarantihan ito ang ligtas na pagdaan sa Strait of Hormuz na magdadala ng supply ng langis sa Pilipinas. Hataw Balita Ngayon. Bagaman nakabakasyon ang marami noong long holiday, tuloy-tuloy ang ginagawang monitoring ng Department of Energy sa presyo at supply ng mga produktong petrolyo sa buong bansa. Sa gitna pa rin na nagpapatuloy na giyera sa gitnang silangan. Kahit holiday, pinakilos ng DOE ang kanilang deputized agencies para sa monitoring ng oil supply at prices, kabilang na mga local government unit, Philippine National Police, National Electrification Administration at National Power Corporation. Sa pamamagitan ng pagtutulungan ayon sa DOE, malaking bagay ito para masiguro ang tamang inventory, makatwirang presyo at maayos na station operations ng mga gasolinahan. Kalinsabi nito, tiniyak rin ng DOE ang patuloy nilang suporta sa legitimate fuel requirements sa essential sectors gaya ng healthcare, transport, agriculture, telecommunications at government services upang masiguro na hindi maantala ang serbisyo ng mga nasa critical operation. Hataw Balita Ngayon. Sa pagpapatuloy, naghataw balita ngayon sa layunin na magkaroon ng tuloy-tuloy na supply ng langis sa bansa at hindi mamanipula ang presyo nito. Mas paigtingin pa ng Department of Energy ang anti-hoarding policy sa mga produktong petrolyo. Dahil dito, nakikipag-ugnayan ng DOE sa Department of Energy, Department of Trade and Industry, Philippine National Police, National Bureau of Investigation, Bureau of Fire Protection at local government units para sa mas maigpit na implementasyon. Pakiusap ng DOE sa mga consumer, bumili lamang ng sapat na langis na sasapat sa normal
lokal na pangangailangan. Binigyan din ng ahensya na hindi kailangan ng advance o mas maagang pagbili ng supply nito at saka iimbak. Layo nito na mapanatili ang maayos na economic activity at maayos na serbisyo sa publiko. Hataw Balita Ngayon. Ngayong nagsimula na ang mainit na panahon kung saan karaniwan rin na tumataas ang konsumo sa kuryente. Nagbigay ng ilang tips ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP para makatipid sa paggamit ng kuryente at makameno sa gasto sa electric bill. Una, i-schedule ang pagpaplantya ng isang beses sa isang linggo. Mas mainam na gawin ito sa mga oras na off-peak hours o yung bago mag alas 9 ng umaga at pagkatapos ng alas 9 ng gabi. Ikalawa, regular na linisin ang electric fan para sa mas malakas na hangin at makabawas sa konsumo ng kuryente. Ikatlo, tunawin ang yelo sa refrigerator kapag lagpas na ng 1/4 na pulgada, 1/4 inches po yan, yung sukat o kapal ng yelo. Dapat ding siguraduhin na maayos na nakasara ang pinto ng ref upang hindi lumabas ang lamig. Ika-4, linising maigit alisin ang mga alikabok na sa bombilya upang mas maging maliwanag ang mga ito. Mainam rin na gumamit ng LED bulb dahil 75% ito na mas matipid kumpara sa incandescent bulb. Ika-5, linisin ang aircon filter at condenser kada 6 na buwan. Tiyakin na nakasara ang lahat ng bintana at pintuan bago buksan ang aircon upang mas madaling lumamig ang bahay o kwarto. At panghuli, huwag pabayaan na naka-standby mode ang TV at iba pang appliances dahil kumukonsumo pa rin ito ng kuryente. Kaya tanggalin ang mga ito sa saksakan kung hindi ginagamit. Ang mga hakbang na ito ay makakabuting gawin upang maging kabahagi ang bawat isa sa panawagan ng pamahalaan na magtipid ng konsumo sa enerhiya sa gitna ng ating kinakaharap na State of National Energy Emergency. Hataw Balita Ngayon. Muling nagbabala ang Malacanang sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon ukol sa sitwasyon ng enerhiya sa bansa. Ayon sa Presidential Communications Office, hindi maaaring konsentihin at nararapat lamang na aksyonan ng gobyerno ang mga nagpapakalat ng fake news. May hataw na balita si Nel Maribuhok. Sa gitna ng kinakaharap na hamon sa enerhiya sa bansa, nagbabala ang Malacanang sa sino man sadyang gumagawa ng katang-isip na mga kwento at nagpapakalat ng pekeng balita sa online. Sa pahayag na inilabas ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, pinaalalahanan niya ang mga gumagamit ng social media na sa ilalim ng Revised Penal Code may parusang 6 na buwang pagkakakulong ang mga nagpo-post ng maling balita. Doble paa niya ang parusa kapag ginawa ito online sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act. Ayon sa Malacanang, ang pagpapakalat ng pekeng balita at disinformation ay sumisira sa tiwala ng publiko, nagpapahina sa ating ekonomiya at nagbabanta sa kapakanan ng bawat Pilipino sa panahong ito ng krisis sa enerhiya. 2 post sa online ang kasalukuyan ng iniimbestigahan. Una na rito ang post ukol sa umano'y energy lockdown na magsisimula sa April 20, 2026. Pangalawa ay ang umano'y pagpapatupad ng emergency lockdown sa bansa dahil sa COVID-19 Cicada variant na una ng pinabulaanan ng Department of Health. Ayon sa PCO, nakikipag-ugnayan na ang Anti-Fake News Desk sa Department of Justice ukol sa posibleng pagsasampa ng kaso laban sa mga hayagang nagpapakalat ng mapanlinlang na impormasyon. Dagdag ng palasyo, anumang pagtatangkang iligaw ang publiko tungkol sa seguridad, supply o presyo ng enerhiya para magdulot ng kalituhan ay ituturing na isang seryosong paglabag. Giit ni Secretary Gomez, mananatiling matatag ang pamahalaan sa pagbibigay ng malinaw, tumpak at napapanahong impormasyon tungkol sa mga usapin sa enerhiya. Hinihikayat ng PCO ang lahat na umasa sa mga opisyal na pahayag at beripikadong impormasyon. Nanawagan rin ng Malacanang ng pagtutulungan upang maiwasan ang anumang manipulasyon ng mahalagang impormasyon tungkol sa enerhiya para sa pansarili o pampulitikang pakinabang. Nel Maribuhok, humahataw sa balita ngayon.
Muling ipagpapatuloy ngayong araw ng pamahalaang lungsod ng Maynila ang libreng sakay sa lahat ng mga pampasaherong jeep na pumapasada sa Maynila. Ito na ang 3 araw ng pagsaserbisyo ng libreng sakay ng mga PUJ sa Maynila mula ng marangkada ang programa noong March 30, 2026. Upang makalibre sa pamasahe, tiyaking sumakay sa mga jeep na kabilang sa programa. Meron itong nakapaskil na karatula o tarpaulin na senyales na ito ay kasama sa libreng sakay ng LGU. Nauna nang sinagot ang pamahalang lungsod ng Maynila ang gasto sa pagpapakarga ng krudo ng mahigit sa 1,400 mga jeepney driver kapalit ang pagbibigay ng mga ito ng libreng sakay sa mga pasahero. Tatagal ang libreng sakay sa Maynila hanggang sa April 8. Hataw Balita ngayon. Gaya ng lungsod ng Maynila, may handog rin na libreng sakay ang Pasig City Local Government na babiyahe naman mula Lunes hanggang Biyernes. 4 na bagong ruta magiging operational tuwing weekdays, maliban na kung holiday. Kabilang na dito ang Speed Caruncho Avenue hanggang Temporary Pasig City Hall na magiging point-to-point ang biyahe. Gayun din ang Speed Caruncho Avenue patungo ng Ligaya Santolan via Pasig City General Hospital. Kasama rin ang SPED Caruncho Avenue papunta naman ng 1 San Miguel Avenue via Show Boulevard. Sa SPED Caruncho Avenue going to Nagpayong via Urbano Velasco Avenue. Ang mga ruta, ang mga route 2 to 4 ay babiyahe naman tuwing rush hours mula 5:30 hanggang alas 9 ng umaga. Gayon din ang alas 3 hapon hanggang alas 6:30 ng gabi. Kasama sa mga magsiservisyo ng libreng sakay sa Pasig City ang kanilang electronic buses, diesel buses at 6 na e-trikes. Hataw Balita ngayon. Wow, that's a good news. Libreng sakay ng mga LGU. Ayan, sa Pasig. At sa Maynila. Yung Quezon City naman matagal na they have the free ride. So meaning to say, we have one in Quezon City, tapos may Maynila, mayroon tayong Pasig, di ba? Malaking bagay ito. So doon sa mga taga-Pasig siguro, alamin nyo na yung mga i-double check nyo. Kanina nabasa na natin yung mga routes and then yung mga operating hours. Malaking tipid din yan, yung pamasahe sa budget ng mga residente sa mga lugar. Sana nga, sabi nila, sana all. That's lahat correct. ng LG magkaroon ng ganyang inisyatibo. Dito sa Caloocan, mayroon na din tayong nabalita nung nakaraan. Before, meron tayong nabalita ng meron din certain sila. hours sa tricycle naman. Ayan. Pero kahit na tricycle, that's appreciated yun, di ba? Oo. Malaking bagay din po yun. Anumang libre. At this point, di ba po, lalo na may mga transport disruption dahil nga, di ba, sa fuel price na isa sa mga pangunahing issue. O ano pa ba? Thank you very much. Sino pa ba yung LGUs na susunod yan? O mayroon tayong isa pang magandang balita. Nung una, nababalitaan lang natin ito na mayroon atas ang Pangulo sa Department DFA Secretary. DFA. And later on, nakita ko na kasama si Secretary nga rin ng DOA. And then the result was positive. Kasi yung kausap nila yung ambassador ng Iran. Okay. And then what is the result? Pumayag sila. Pinayagan na yung Philippine vessel can pass, mayroon safe passage, unhindered, hindi sila iti-check. So, ibig sabihin, you can navigate diyan sa Strait of Hormuz nang wala kang dapat alalahanin. Yun ang aabangan natin sana nga yung lahat ng mga flag carrier. That's very good, di ba po? And mayroon tayo nababalitaan din, hindi lang yata yan, pati yung supply ng fertilizer, even yung kasama yun. Pati yung mga paglayag ng ating mga seafarers na nag-ooperate ng mga barko, and that's a good news. We will counter-check that later. But yung pinaka-importante dito, yung tungkol doon sa paglalayag na may kargang petroleum products na wala tayong problema. Kasi inassert ng Iran yung full control yan sa Strait of Hormuz. Pero, doon sa ating mga kababayan, don't expect na mayroon immediate reduction sa presyo. Oo, kasi ang tagal pa ng biyahe.
Ay, para syempre. makabalik yun. That's good Maramdaman news. natin. Pero at least That's good mayroong news. magandang That's good balita news. That's naman. good news. This is for fuel stability. Yan. Yan ang pinakamaganda diyan kasi mag-iisip tayo, ay naku, wala tayo. Paano kung nawalan tayo ng supply? So at this time, mabubura na sa isip natin, wala tayong pagkukunan, meron tayong pagkukunan kasi panayagan na tayo. Ayun. Kaya, pero kahit hindi pa dumarating yun, kaya tuloy-tuloy naman yung panawagan sa atin ng gobyerno, ng pamahalaan na dapat tumulong din tayo individually sa ating mga sarili. Kaya nga dapat, gaya ng binigay ng energy conservation tips ng NGCP, dapat tumugon tayo doon para kumbaga makakatulong din tayo sa pagtitipid sa mga kuryente. Diba? Isa natin kanina, yung refrigerator, dapat pala nililinis yun pagka makapal ng yelo. Mayroon kasing ref na automatic na kahit na hindi mo Nagde-defrost siya. may sariling defrost system. Okay. Pero ganun pa rin, yung mga hindi, dapat nililinis talaga. That's a Ayan. very good reminder. What else? Yung mga electric fan, para maging mas maganda yung takbo niya, dapat nililinis yun. Opo, ko yung hangin. Kasi kung ano-ano ng mga alikabok, kung mga buhok, na nakasagabal doon, maapektuhan yung operation niya. Ibig sabihin. Pati yung sa aircon. That's correct. Ayan. Ano pa yung pwede doon sa ating mga kababayan? Yung pagluluto. Oo, yung pagluluto, dapat bago ka magluto, dapat naka-ready na lahat ng ingredients mo. Kumari, pag sabay-sabayin mo na. Ang ano nga lang po ngayon, maraming nag-ship sa coal. Ano ba call sa Tagalog? Yung mga uling. Uling. Pero kung ikaw naman ay nasa probinsya, madali mong magawa ito. Oo, Yung kahoy. last week sa Balintawak, nagtaas na yung presyo ng ng mga uling. uling kasi dumami yung kumukonsumo. Ayan. So, Kaya lang, ang kakibat noon, paalala ng BFP, dapat mag-ingat sa paggamit. opo, mag-ingat. And at the same time, planning. Oo, maaari kasi maging cause yun ng sunog. Nagsunog. Especially this time na napakainit. Ano po? Okay. So, again, yung magagawa natin, gawin natin. And then doon sa mga gumagawa ng hoarding. Oo, kasi may mga balita, kagaya dyan sa Quezon City, may nabalita na isang residente na nahuli, nakuha ng video na nag-i-imbak ng libo-libong litro ng langis That's a sa clear- kanyang bakuran. Ay, that's a violation. Hindi, walang ganon. Mayroon proper na imbakan ng gasolina, ng mga oil fuel products. Pero kung gusto mo at naglagay ka ng imbakan dyan na hindi ka pinayagan ng gobyerno, wala kang permit, you will be in trouble. O kasi bukod sa bawal yun ng batas, delikado talaga yun, lalo na ganong mainit ang panahon. Ang nagreklamo mismo yung mga kapitbahay. Ayan. Mabuti naman. I think magsilbi itong reminder dun sa ating mga kababayan. Lalo na ngayon na napakainit. Pwede mag-cause ng... Imagine kung halimbawa, bawal nga yan, di ba? Kung ikaw ay mayroon nga nasusundan na... Anong tawag dito? Yung mga nagde-deliver? Mga truck na nagde-deliver Oil ng tanker. mga... Yes, mga ganyan. Mayroon nakalagay doon, distansya amigo. Kasi hindi ka pwedeng dumikit doon, lalo na nag-smoke ka. So, yun pa kaya na nasa bakuran mo, nag-iimbak ka. Anong pamamaraan ng pag-iimbak mo? Dumaan ka ba humingi ka ba ng permiso para mag-imbak ka? Definitely, hindi ka nakahingi ng permiso kasi hindi Walang allow permit ng government yan. And yung hoarding naman, mahirap bang i-monitor yung nag-hoard? Mayroon tayong inventory. Yung kasing iba, ang ginagawaan nila, lalo na sa ibang probinsya, talagang nag-iimbak sila doon sa mga galon-galon, container. Mga container. Hindi rin pwede. Kasi Hindi pwede. Opo, hindi rin pwede. Kasi mayroon, yung container ba na dinalagyan ng tubig, pwede mong lagyan yan. Hindi pwede. Hindi pwede. Okay, may mga quality ng mga imbaka ng mga container na inaalaw ang batas. Ayan. Dapat maintindihan 'yan ng ating mga kababayan. So, doon sa mga kababayan natin na gumagawa nito, sana hindi na kasi magkakaroon kayo ng problema, napakahigpit yung monitoring na ginagawa ng ating mga otoridad. Saka malaking tulong yung ginagawa ng mga netizens natin, mga kababayan natin na inire-report agad sa mga otoridad pagka may nakita silang sa tingin nila ay paglabag sa batas. That's correct. Tuloy-tuloy pa rin ang repatriation na ginagawa ng Department of Migrant Workers sa pakikipagtulungan ng iba pang mga ahensya ng pamahalaan upang mapauwi ng Pilipinas ang mga kababayan natin na naiipit ng kaguluhan sa Middle East.
Kagabi dumating sa Pilipinas ang 20 mga Pilipino na inirepatriate mula sa bansang Qatar. Bukod sa kanila, mayroon pang 67 mga Pilipino na mula rin sa Qatar ang naunang dumating sa Pilipinas noong Sabado, April 4. Binubuo mga ito ng 54 na OFWs kasamang 13 kaanak ng mga ito. Hataw Balita ngayon. May handog na bagong benepisyo ang Pag-ibig Fund para sa ating mga kababayan na naapektuhan ng krisis sa gitnang silangan. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magbigay ng agarang tulong sa mga repatriated workers, inaprubahan na ng Pag-ibig ang Special Benefit Package para sa mga qualified repatriated overseas Filipino workers o OFW. Sa ilalim ng bagong programa, maaari nang ma-access ng mga kwalipikadong OFW ang kanilang savings kahit hindi pa ito nagmamature. Kabilang din sa benepisyo ang hanggang 100% withdrawal ng MP2 savings at 3 buwang moratorium sa housing loan na walang interest at penalty. Layunin ng programa na matulungan ang mga OFW na matugunan ang agarang pangangailangan habang nagsisimulang muli sa Pilipinas. Tiniyak naman ng Pag-ibig na magiging mabilis at accessible ang pag-avail ng benepisyo sa pamamagitan ng online at physical service channels. Hataw Balita ngayon. Nagbukas ang Taiwan ng hanggang 1.2 million na trabaho para sa migrant domestic helpers sa ilalim ng bagong polisiya. Ayon sa Taiwan Ministry of Labor, maaaring kumuha ng foreign domestic workers ang mga pamilyang may anak na wala pang 12 taong gulang. Nakikita itong malaking oportunidad para sa mga overseas Filipino workers, lalo na sa mga naapektuhan ng repatriation mula sa gitnang silangan. Inaasahang aabot ang sa minimum na sahod sa 20,000 New Taiwan dollar o katumbas ng 40,000 pesos kada buwan. Sa ilalim ng bagong polisiya at kinakailangan ang training at basic Mandarin skills para sa mga aplikante. Hataw Balita ngayon. At para naman sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Noel Poliarco mula naman sa Edmonton, Canada. Global News. Magandang araw sa iyo, Maaani, at sa ating lahat ng mga kasangbahay. Narito ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng daigdig. Malapit nang matapos ang pinakahuling deadline na ibinigay ni US President Donald Trump para sa Iran. Noong Sabado, nagbanta ang US Chief na kung hindi makikipagkasundo ang Tehran o bubuksan ang Strait of Hormuz, ay maaari itong maharap sa matinding pag-atake at posibleng mas malawak at mas matinding digmaan. May hataw na balita si James Bontuyan. Nagtakda ng pinakabagong 48-hour deadline si US President Donald Trump na diretsang nag-uutos sa Iran na makipagkasundo o agad na buksan ng Strait of Hormuz. Sa kanyang post sa social media platform na Truth Social noong Sabado, nagbanta si Trump na kung hindi susunod ang Tehran, haharap ito sa matinding kaparusahan. Isang malinaw na babala ito ng malawakang pag-atake laban sa mga kritikal na pasilidad ng bansa. Kabilang sa mga posibleng target ang mga oil facilities, power plants at iba pang strategic na lugar na mahalaga sa ekonomiya ng Iran. Ginawa ang banta sa gitna ng patuloy na paglala ng labanan kung saan nagpapalitan ng air strikes, missile attacks at drone strikes ang magkabilang panig. Matatanda ang ilang ulit nang nagbigay ng kaparehong ultimatum ang Pangulo ng US. February 19, unang naglabas ang Estados Unidos ng tinawag na unconditional ultimatum na humihiling sa Iran ng nuclear deal sa loob ng 10 araw. And we do have some work to do with Iran. They can't have a nuclear weapon. It's very simple. Maybe we're going to make a deal. You're going to be finding out over the next probably 10 days. Nang hindi masunod, sinundan ito ng malawakang pag-atake ng US at Israel noong February 28 na tinawag na Operation Epic Fury.
The United States military is undertaking a massive and ongoing operation to prevent this very wicked, radical dictatorship from threatening America and our core national security interests. We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. Sa operasyong ito, target ang mga nuclear facilities, missile sites at military bases ng Iran na naglayong mapigil ang kakahiyan ng bansa na makabuo ng nuclear weapon na magiging banta sa mundo. Dahil dito, agad na gumanti ang Iran at nagsimula ang matinding sagupaan kung saan nadamay na rin ang ilang mga bansa sa Gulf region. Pagsapit ng March 21, muli na namang nagtakda si Trump ng 48 oras na deadline. Nagbanta ito na wawasakin ang mga energy facilities ng Iran kung hindi nito bubuksan ang Strait of Hormuz na isang kritikal na daanan ng langis na pinagmumula ng pangamba sa global supply. Ngunit ilang oras bago mag-expire ang deadline, bigla itong inurong. March 23, nagdeklara si Trump ng 5 araw na good faith pause dahil sa umano'y positibong negosasyon kasama ang Iran. Sunod nito, noong March 27, muli na namang pinahaba ang deadline at nagbigay ng panibagong 10 araw upang bigyan ng mas mahabang panahon ang diplomasya. Ngunit sa kabila ng mga palugit, hindi naman humupa ang labanan. Sa halip, lalo itong lumala at lumawak na naging sanhi ng pagkasawi ng libo-libong individual. Nagresulta na rin ito sa pagtaas ng presyo ng langis dahil sa patuloy na pagharang ng Iran sa mga barkong dumadaan sa Strait of Hormuz. Dahil dito, ilang makapangyarihang bansa na ang nananawagan ng tigil putukan dahil sa lumalawak na epekto ng digmaan sa buong mundo. Sa kabila ng mga umano'y negosasyon, muling nagtakda ng panibagong deadline si Trump na inaasahang magtatapos na ngayong araw. Ayon sa Pangulo, kung hindi tutugon ng Iran, posibleng maglunsad ang Estados Unidos ng mas malawakang pag-atake sa mga susunod na araw. Kagabi muli niyang binigyan diin ng babala at sinabing posibleng targetin sa Martes ang mga power plant at mga mahalagang infrastruktura ng Iran kung mananatiling sarado ang Strait of Hormuz. Muli ring tiniyak ng Pangulo na magpapatuloy pa ang digmaan hanggat hindi naaabot ng Estados Unidos ang layunin nito. Sa kanyang kauna-unahang televised national address noong Miyerkules, muli nang nagsimula ang giyera. Sinabi ni Trump na malapit nang makamit ng Amerika ang mga target nito sa Iran. I've made clear from the beginning of Operation Epic Fury that we will continue until our objectives are fully achieved. Thanks to the progress we've made, I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon. Nailigtas na ang 2 crew na sakay ng napabagsak na US F-15 fighter jet. Ito ang iniulat ni US President Donald Trump matapos ang matinding rescue operation sa loob ng teritoryo ng Iran. Narito ang humahataw na balita. Tinarget ng Iran nitong mga nakaraang araw ang mga aircraft ng United States kabilang ang isang F-15 fighter jet na nagpabagsak sa kanilang teritoryo. Agad na naglunsad ng malawakang search and rescue operation ang militar ng US habang nagsasagawa rin ng sariling paghahanap ang mga puwersa ng Iran upang mahanap ang mga nawawalang crew. Sa gitna ng tensyon at patuloy na banta ng pagkakabihag, nagtago ang isang crew member sa bulubunduking bahagi ng Timog Kanlurang Iran sa loob ng mahigit isang araw. Ginamit sa operasyon ang dose-dosenang aircraft kabilang ang mga helicopters at fighter jets. May mga ulat din na ilang helicopter ang pinaputukan ng mga armadong sibilyan at mga lokal na puwersa habang sinusubukang maisagawa ang rescue operation. Sa kabila nito, matagumpay na na-rescue ang unang piloto at kasunod ay natagpuan at naligtas din ang ikalawang crew member. Ayon kay Trump, ang operasyon ay isa sa pinakamatagumpay at pinakamapanganib na search and rescue missions ng bansa.
Tiniyak niya na ang na-rescue na crew member ay nasugatan ngunit nasa maayos na kalagayan at kasalukuyang nagpapagaling. Dagdag pa ni Trump, walang naitalang nasawing Amerikano sa kabila ng matinding sagupaan sa loob ng teritoryo ng Iran. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon. Mas pinalakas na pag-atake ang naging tugon ng Iran sa panibagong deadline ni US President Donald Trump kaugnay ng pagbubukas ng Strait of Hormuz. Samantala, nagbabala ang International Atomic Energy Agency sa posibleng radiation leak matapos targetin ng pag-atake ang kaisa-isang nuclear facility ng Iran. May hataw na balita si Jack De Ocampo. Tinuligsan ng Iran ang ginawang umano'y rescue mission ng Estados Unidos para sa mga crew ng napabagsak na fighter jet ng Amerika at iginiit na nabigo ang nasabing operasyon. Ayon sa militar ng Iran, nasira ang ilang aircraft ng US kabilang ang mga C-130 at Black Hawk helicopters habang isinasagawa ang misyon. با حضور به موقع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به شکست کامل انجامید. پیرو اطلاعات قبلی در بررسی‌های تکمیلی توسط کارشناسان حاضر در صحنه مشخص گردید 2 فروند هواپیمای نظامی ترابری C-130 Giit ng Iran, ang pahayag ni Trump kaugnay ng rescue mission ay isa lamang psychological warfare para pagtakpan ng kabiguan ng Amerika sa labanan. Samantala, marinding tinutulan ng Iran ang pinakabagong banta at deadline ni Trump para sa isang kasunduan at pagbubukas ng Strait of Hormuz. Binigyan diin ng Tehran na hindi makatarungan at labis ang mga kondisyong hinihingi ng US para sa kasunduan at iginiit na hindi sila susunod sa mga ito. Sa halip, pinalakas pa ng Iran ang mga pag-atake nito sa iba't ibang bahagi ng Gulf region. Kabilang sa mga tinamaan ang mga installation at energy facilities sa Kuwait, Bahrain at United Arab Emirates na nagdulot ng malalakas na pagsabog at sunog sa mga energy at petrochemical facilities. Patuloy rin ang mas pinalakas na pag-atake ng Iran sa mga oil refinery at military bases ng Israel. Samantala, binatikos ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi ang mga banta ni Trump na pag-target sa mga power plant at mga tulay sa Iran. Ayon sa kanya, hindi mapipilit ng ganitong pag-atake ang mga Iranian na sumuko, kundi nagpapakita lamang ng pagkatalo at pagkawala ng direksyon ng kalaban. Ikinababahala naman ng international community ang pag-atake malapit sa Bushehr Nuclear Power Plant na kaisa-isahang nuclear power plant ng Iran. Isang gwardiya ang nasawi habang ilang dayuhang manggagawa ang inilikas sa lugar. Ayon sa IAEA, wala pang naitalang pagtaas ng radiation, ngunit nananatili ang pangamba sa posibleng epekto nito. Binigyang babala ng Iran na ang patuloy na pag-atake sa nuclear facility ay posibleng magdulot ng radioactive fallout na makaapekto hindi lamang sa kanilang bansa, kundi sa buong Gulf region. Jack De Ocampo, humahataw sa balita ngayon. Bibiyahe sa China ang leader ng oposisyon sa Taiwan sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng isang dekada upang isulong ang usapang pangkapayapaan. Ayon kay Cheng Li-won, layunin niyang makipagpulong kay Chinese President Xi Jinping upang mapalakas ang ugnayan sa pagitan ng dalawang panig. Gayunman, may pangamba ang ilang opisyal na maaaring gamitin ng China ang pagbisita upang palakasin ang impluwensya nito sa Taiwan. Matagal nang isinusulong ng naturang partido ang mas malapit na relasyon sa China kahit may banta ito ng angkinin ang Taiwan. Mangyayari ang pagbisita sa gitna ng tumitinding tensyon at pressure mula sa Estados Unidos kaugnay ng defense cooperation ng Taiwan. Samantala, hati ang opinyon ng publiko sa hagbang na ito kung makakatulong ba ito sa kapayapaan o magpapalakas sa impluwensya ng Beijing. Hataw Balita ngayon. Inaasahang mararating na ng Artemis 2 ang buwan ngayong Lunes matapos ang matagumpay nitong lift-off noong Miyerkules mula sa Kennedy Space Center ng National Aeronautics and Space Administration o NASA sa Florida, USA.
Sakay ng Orion spacecraft, layo ng misyon na muling makapagpadala ng tao sa paligid ng buwan at mapag-aralan ang moon's surface. May humahataw na balita si Oralyn Quijano. 4, 3, 2, 1, booster ignition, and liftoff. Matagumpay na nailunsad ang Artemis 2 noong Miyerkules, April 1 mula sa Kennedy Space Center ng NASA sa Florida, USA. Ito ang kauna-unahang crewed mission ng National Aeronautics and Space Administration o NASA na lalapit sa buwan matapos ang mahigit 50 taon mula sa huling Apollo mission noong 1972. Sakay ng Orion spacecraft ang 4 na astronaut na sina Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch at Jeremy Hansen na ngayon ay mas malayo na sa Earth at mas malapit na sa buwan. Inaasahang mararating nila ang far side ng buwan na isang bahagi na hindi nakikita mula sa daigdig at makapagbibigay ng bagong impormasyon ukol sa istruktura at kasaysayan nito. Sa kasalukuyan, nasa pinakamalayong distansya na sila na narating ng tao mula sa Earth. Kabilang sa mga ipinadala ng misyon ang mga bagong larawan ng Earth na makikita bilang isang maliit na bola sa malawak ng kalawakan. Gayon din ang mga detalyeng bahagi ng buwan na hindi pa nasisilayan ng tao. So they took this image on the far left. You can see features of the moon that have never been seen by human eyes. Only robotic imagers have seen this region of the moon. Layon din ng misyon na pag-aralan ng surface ng buwan gamit ang observation ng mga astronaut na itinuturing pa rin isa sa pinakamahusay na paraan ng pagkuha ng datos. Sumailalim sa mahigit 2 taon ng matinding training ang crew upang maging field scientists, kung saan kailangan nilang matukoy ang mga mahalagang lugar at istruktura sa buwan. Sa kabila ng tagumpay ng misyon, hindi rin naiwasan ang ilang technical na hamon kabilang ang problema sa toilet system ng spacecraft. During the night, we tried to vent the wastewater tank that's attached to the toilet. We had problems with that due to a suspected blockage, we think probably due to ice. So we directed the crew overnight to use their collapsible contingency urine devices, just like they did on flight day 1. Ngunit sa kabila nito, nananatiling nasa maayos na kondisyon ng Orion spacecraft at patuloy ang maayos na takbo ng misyon. I'm pleased to report that the Orion spacecraft, it's very good health, continues to operate nominally on its way to the moon, so no major anomalies that we're working at this time. Inaasahang magbubukas ang Artemis 2 ng panibagong yugto sa space exploration kabilang ang mga susunod na misyon na layong muling makapaglapag ng tao sa buwan. Oralyn Quijano, humahataw sa balita ngayon. Roger, roll pitch. Kasunod ng pag-launch ng NASA ng moon mission nito, inihayag ng South Korea na nais din nilang makapagsagawa ng moon landing pagsapit ng taong 2030. Mas maaga ito kaysa orihinal na plano sanang 2032. Ayon sa Korea Aerospace Administration, bahagi ito ng proyekto kung saan pangungunahan ng private sector ang pagbuo ng lunar rover. Layunin ng hakbang na maging ika-5 bansa ang South Korea na makapagsasagawa ng successful landing sa buwan. Isasagawa ang proyekto kasabay ng hiwalay na lunar mission ng pamahalaan. Hinihikayat naman ang partisipasyon ng mga pribadong kumpanya sa space exploration. Gagamitin sa misyon ang Nuri rocket na sariling gawa ng bansa bilang bahagi ng pagpapalakas ng kanilang space technology capabilities. Hataw Balita ngayon! At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Edmonton, Canada, ako po si Noel Poliarco. Magandang araw. Bilang pakikisa sa pagdiriwang ng ika-84 na anibersaryo ng Araw ng Kagitingan at 2026 Philippine Veterans Week, maghahandog ng libreng sakay ang DOTR MRT-3 para sa lahat ng mga veteranong Pilipino. Simula ngayong araw ng Lunes, April 6 hanggang sa Sabado, April 11. Maaring i-avail ang libreng sakay sa buong oras ng operasyon ng MRT-3 sa pamamagitan ng pagpapakita
ng Veterans ID o anumang valid ID sa station personnel kapalit ng single journey ticket. Bawat veterano ay pinapayagan na magsama ng isang kasama o companion na makakalibre rin sa pamasahe. Ayon sa MRT3 Management, ang inisyatibong ito ay bilang pagkilala sa sakripisyo at kabayanihan ng ating mga veterano para sa kalayaan ng ating bansa. Hataw Balita ngayon. Iniimbestigahan na ng Department of Transportation ang pagbagsak ng kisame sa Arrival Extension Area ng NAIA Terminal 1 noong Biyernes na ikinasugat ng 7 individual. Ayon kay DOTR Secretary Giovanni Lopez, agad rumisponde ang emergency team ng airport operator at nadala sa ospital ang mga nasugatan. Sinagot naman ng operator ng NAIA ang lahat ng gastusing medikal ng mga biktima na karamihan ay nasa stable ng kondisyon. Patuloy ang investigasyon upang matukoy ang sanhi ng insidente, kabilang ang posibleng pagkukulang sa maintenance o istruktura. Maglalabas ng kompletong ulat ang DOTR sa oras na matapos ang investigasyon upang maiwasan ang kaparehong insidente. Hataw Balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, inisyuhan na ng show cause order ng Land Transportation Office ang may-ari at driver ng Toyota Innova na sangkot sa isang insidente sa Bacoor, Cavite kung saan nakunan sa video ang umano'y paninigaw, pananakot at pananakit ng driver sa isang gasoline girl dahil sa hindi pagkakaunawaan sa transaksyon. Sinuspindi na ng LTO ng 70 araw ang lisensya ng driver habang inilagay naman sa alarm status ang sasakyan nito sa gitna ng isinasagawang investigasyon. Ipinatatawag ang driver sa LTO Intelligence and Investigation Division upang magbigay ng paliwanag hinggil sa insidente. Samantala, pinagpapaliwanag rin ng LTO ang rehistradong may-ari ng isang Hino truck matapos na kumalat ang video sa social media kung saan nakunan ang isang bata na nagmamaneho ng nasabing truck. Sinuspindi na ang driver's license ng driver ng truck at inilagay na rin ito sa alarm status. Naharap ang driver sa reckless driving sa paglabag sa batas ukol naman sa children in rear seats at pagiging improper person to operate a motor vehicle. Hataw Balita ngayon. Naglabas ng show cause order ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board laban sa operator ng taxi na sangkot sa umano'y panloloko sa K-pop star at TXT member na si Sue Bin sa Cebu. Pinagpapaliwanag ng ahensya ang nasabing operator at pinasusuko ang plaka ng sasakyan at lisensya ng driver na sangkot sa insidente. Ayon kay LTFRB Chairperson Attorney Vigor Mendoza II, malinaw na paglabag ito sa patakaran ng LTFRB kabilang ang overcharging at hindi paggamit ng metro. Nasuspindi na rin ng 30 araw ang nasabing taxi habang patuloy ang investigasyon. Itinakda naman ang pagdinig kaugnay sa insidente sa April 21. Binigyang diin ng LTFRB na mahigpit nilang ipatutupad ang parusa sa mga lalabag upang maprotektahan ang mga pasahero at imahe ng bansa. Sa isang vlog, ibinahagi ni Sue Bin ang kanyang karanasan kung saan siningil siya ng 500 pesos ng taxi driver kahit 300 pesos lang ang talagang pamasahe sa nasabing ruta. Sa gitna ng biyahe, tinangka pa umano itong itaas ng driver sa 1,000 pesos dahil umano sa mahal na gasolina. Hindi pumayag si Sue Bin at ang kanyang kasama at nagbayad ng 500 pesos ayon sa naunang napagkasunduan. Sa kabila ng insidente, pinagpatuloy pa rin ng K-pop star ang kanyang bakasyon sa Cebu kung saan na-enjoy niya ang iba't ibang activities gaya ng zipline, canyoneering at swimming. Hataw Balita ngayon. Idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang April 10 kada taon bilang DepDev Day habang economy,
Planning and Development Week naman ng April 10 hanggang 16. Nakasaad dito sa Proclamation 1205 bilang bahagi ng paglipat mula sa National Economic and Development Authority o NEDA patungong Department of Economy, Planning and Development o DepDev. Layunin nitong palakasin ang kamalayan ng publiko sa kahalagahan ng socio-economic planning para sa inclusive at sustainable development. Inatasan ang DepDev na pangunahan ang selebrasyon at bumuo ng mga programa para dito. Hinimok din ng lahat ng ahensya ng gobyerno, local government unit at pribadong sektor na makiisa sa pagdiriwang. Hataw Balita ngayon. Nagbabala si Transportation Secretary Giovanni Lopez na may kalalagyan at tiyak na mapaparusahan ng mga tiwaling airport personnel. Ginawa ng kalihim ang babala kasunod ng pagkakasangkot ng ilang airport screening officers sa pagkawala ng pera ng isang Australian national na pasahero sa NAIA Terminal 3 noong Biyernes, April 3. Si Asher Cadapan Jr. humahataw. Sa isang opisyal na pahayag ng Office of the Transportation Secretary na inilabas noong Biyernes, April 3, kinumpirma nito ang insidente tungkol sa isang Australian national na pasahero sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport na nag-report na nawawala ang kanyang pera na nagkakahalaga ng nasa 7,000 pesos. Agad namang nagsagawa ng validation at investigasyon ng OTS upang ma-verify ang sumbong ng dayuhan. Base sa mga report, sinasabing ilang airport security officers ang sangkot umano sa pagkawala ng pera ng nasabing Australian national. Tinanggal na sa pwesto ang nasabing personnel na sangkot sa insidente. Habang nagpapatuloy ang sinasagawang investigasyon ng binuong fact-finding committee ng OTS sa pakikipagtulungan ng PNP Aviation Security Group. Binigyan diin ng OTS na hindi nila kukonsintihin ang anumang maling gawain sa loob ng organisasyon. Giit nito, ang sinumang mapatutunayang may paglabag ay maharap sa kaukulang parusa, mapa-administratibo o kriminal kung kinakailangan. Dahil sa insidente, nagbabala rin si Transportation Secretary Giovanni Lopez na kanilang parurusahan ang sinumang mapatutunayang mga tiwaling airport personnel. Binigyan diin ang kalihim na maparurusahan ng mga screening officer na lalabag sa batas, partikular na ang pagdanakaw sa mga pasahero. Sa isang opisyal na pahayag, sinabi nito na malaki ang responsibilidad ng mga screening officer sa mga airport upang tiyakin ang kaligtasan at seguridad ng mga pasahero. Hinikayat naman ng Department of Transportation ng mga pasahero na isumbong sa mga otoridad ang mga kahinahinala o maling kilos ng mga tauhan sa paliparan. Pinapayuhan rin nito ang mga pasahero na huwag nang magdala ng mga ipinagbabawal na gamit upang maiwasan na pabuksan pa ang kanilang mga bagahe. Asher Cadapan Jr. humahataw sa balita ngayon. Nagbabala ang National Grid Corporation sa publiko hinggil naman sa kumakalat na recruitment scam sa social media. Ayon sa NGCP, gumagamit ng hindi lehitimo account ang mga nag-aalok ng peking trabaho online. Payo ng ahensya sa publiko, maging maingat at mapanuri sa mga nababasa sa social media. Paglilinaw ng ahensya, hindi sila humihingi o naniningil ng anumang bayad sa mga gusto mag-apply ng trabaho sa NGCP. Para sa mga job vacancies, maaaring bisitahin ang mga official Facebook page ng kumpanya ng NGCP, careers o di kaya ay mag-email sa talentsourcing@ngcp.ph. Hataw Balita ngayon. Suportado ng Bureau of Corrections ang panukalang Treaty on the Transfer of Sentenced Persons sa pagitan ng ASEAN countries. Lain nito na magkaroon ng kasunduan sa pagitan ng mga bansa para sa pagpapabalik sa isang bilanggo base sa kanyang nationality at makatulong sa correctional management ng mga ito. Si Benedict Samson humahataw. Malaking tulong para sa correctional management ng isang Pilipinong nabilanggo sa ibang bansa ang panukalang Treaty on the Transfer of Sentenced Person o TTSP sa pagitan ng Pilipinas at ASEAN countries.
Ito naging sentro ng ginawang kauna-unahang pagpupulong ng Technical Working Group ng TTSP na ginanap sa bansa kasama ang Pilipinas sa 6 na ASEAN countries kung saan pinag-usapan ang pagkakaroon ng maayos na koordinasyon sa ipinatutupad na justice system sa rehiyon. Kaya naman nagpahayag ng pagsang-ayon dito si Bureau of Corrections Director General Gregorio Katapang Jr. Sa isang pahayag, sinabi ni Katapang na may malaking epekto para sa pagbabago ng isang bilanggo kung malapit ito sa kanyang mga mahal sa buhay at maging sa kinagisnan nitong kultura. Sinabi pa ng Bucor Chief na ang isang Pilipinong nakulong sa piitan sa ibang bansa ay nakararanas ng mga pagsubok tulad ng cultural at language barriers, pangungulila sa mahal sa buhay at hindi pamilyar na legal at penal system. Naniniwala naman ang Department of Justice na may malaking benepisyo ito hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa mga karatig bansa nito. Kabilang sa nagbenepisyo nito ay si Mary Jane Veloso na nakauwi sa Pilipinas matapos ang higit 14 na taong pagkakakulong sa bansang Indonesia. Definitely may tinitingnan na numbers, no? Kasi yung benepisyo. Alam niyo, pag may ginagawang polisiya, dapat maliwanag yung nakikitang benepisyo at yung pakinabang. So meron yan. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Inaresto naman ng Bureau of Customs na NAIA ang isang pasahero matapos masabat ang hinihinalang Cebu sa NAIA Terminal 1. Nadiskubre ang nasa 3,120 grams na illegal na droga na tinatayang nagkakahalaga ng 21.2 million pesos matapos ma-flag sa X-ray inspection ang kanyang bagahe. Nakatago ang mga kontrabando sa loob ng backpack at mga bag na maingat na binalot upang hindi agad matukoy. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, bahagi ito ng pinaigting na kampanya ng pamahalaan laban sa pagpasok na illegal na droga sa bansa. Sasampahan ang kasong ang suspect sa ilalim naman ng Comprehensive Dangerous Drugs Act at Customs Modernization and Tariff Act. Isinasa ilalim na sa kustodiya ng Philippine Drug Enforcement Agency ang suspect at ang nasamsam na ebidensya para sa karagdagang investigasyon. Hataw Balita ngayon. Binigyang diin ng isang independent policy analyst na ang dapat bantayan ng publiko sa pagdinig ng House Justice Committee sa reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay ang mga ebidensyang ipepresenta. Sa April 14, magsisimula ng House panel na suriin ang mga ebidensya at testigo kaugnay ng mga aligasyon ng impeachable offense laban sa pangalawang Pangulo. May umahataw na balita si Rosa Licos. Dapat nakatutok sa paghimay ng mga ebidensya ang publiko sa nakataktang pagdinig ng House Justice Committee sa dalawang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon ito sa independent policy analyst, constitutionalist at senior fellow sa Ateneo School of Government na si Attorney Michael Henry Yusinko. Susuriin na ng House panel ang mga ebidensya at testigo kaugnay ng mga aligasyon ng maling paggamit umano ng confidential funds, matinding pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating House Speaker, hindi maipaliwanag na yaman at umano'y panunuhol ng Vice Presidente. Ayon kay Attorney Yusinko, hindi dapat matabunan ang isyu ng pamumulitika at anyay pagpapapogi ng mga politiko. Kasi kung yung mga ebidensya ay wala namang koneksyon doon sa impeachable offense, then hindi dapat siya ma-impeach. Ang kailangan nila bantayan is kung yung ebidensya ba na yun, yung mga sinasabi, yung mga hinahain, ay nagpapatunay doon sa mga akusasyon na yung tungkol sa confidential funds, tungkol dun sa salin na hindi tama. These are the things na dapat tinututukan nila. Kaya lang natatabunan kasi dahil mas maraming namumulitika na mamabatas Right? Mas maraming nagpapakitang gilas sa alam nila kesa dun sa talagang nakatutok dun sa paghimay kung ano yung hinahain na ebidensya. Ayon naman kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, miyembro ng House Justice Committee, bago matapos ang linggong ito, makakakuha na sila ng kopya ng mga dokumentong ipinapasapina ng House panel.
Kabilang narito ang Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, gayon din ang income tax returns ng pangalawang Pangulo at General Information Sheet sa mga kumpanyang iniuugnay dito at sa asawa nitong si Attorney Man Scarpio. As soon as lumapag naman po sa komite yung pong mga dokumento mula po sa mga ahensya po ng gobyerno katulad ng BIR, SEC at Ombudsman, particularly dito po sa mga SALN, tax documents, corporate documents po ng Pangulo, ni Attorney Man Scarpio at ng kanila pong mga kumpanya, magkakaroon naman po ng kopya immediately yung pong mga House members para makita rin po namin yung mga laman. Samantala, para naman sa ilan nating mga kababayan, dapat matugunan na ang mga aligasyon na impeachable offense laban sa pangalawang Pangulo. Bahala ng gobyerno sa kanya. Gobyerno na ang bahala. Kung may kasalanan dapat? Oo, kailangan din patunayan nila talaga. Kung may kasalanan, dapat talagang Dapat talaga ma-impeach siya. Kasi hindi na paliwanag ng maayos yung niya akusasyon sa kanya Ang iba naman, hindi na nakakatutok sa issue dahil inuuna ang pang-araw-araw nilang pangailangan. Hindi po busy po sa pagtitinda. Sa pag-aaral, hindi na po ako nakakapanood masyado ng TV. Wala akong alam dun. Kasi araw-araw kasi ko Itinakda ang pagdinig ng House Justice Committee sa April 14, 22 at 29. Rosalie Cruz, humahataw sa balita ngayon. Regional News. Nirespondihan kahapon ng Philippine Coast Guard ng isang barko na sumadsad malapit sa may baybayin ng Luban sa Occidental Mindoro, papunta sana ng Nasugbu, Batangas. Nailigtas naman ang mahigit sa 100 mga pasahero na sakay nito, pati na ang 8 crew ng barko. May humahataw na balita si Alan Manansala. Maglalayag na sana patungong Nasugbu, Batangas ang MV Our Lady of Fatima 3 nang bigla itong sumadsad malapit sa baybay ng Tilik, Lubang sa Occidental Mindoro. Pasado alas 7 ng umaga kahapon April 5. Batay sa report ng Coast Guard Substation sa Lubang, naobserbahan ang biglang pagtigil ng barko ilang oras pa lamang mula nang umalis ito sa Tilik Port. Maayos ang lagay ng panahon at ng karagatan bago pa maglayag ang MV Our Lady of Fatima 3. Pero batay sa pakikipag-ugnayan ng Coast Guard sa kapitan ng barko, napag-alaman na sumadsad ito sa mabatong bahagi ng karagatan dahil sa low tide. Agad namang nasagip at nasa ligtas na kalagayan ang 162 mga pasahero na sakay ng barko, pati na ang 8 crew members nito. Ayon sa PCG, nag-operate naman sa kanyang authorized capacity ang MV Our Lady of Fatima 3. Bukod sa mga pasahero, lula rin nito ang nasa 250 liters na marine diesel oil at 45 liters na lube oil. Wala namang naiuulat na sightings ng oil sheen sa lugar o anumang senyales ng marine pollution. Kinumpirma rin ng mga otoridad na sumadsad ang barko sa labas ng Maritime Protected Area. Sa kabila nito, inirekomenda pa rin ng Coast Guard Substation sa Maritime Industry Authority ang pagsuspinde sa Passenger Ship Safety Certificate ng barko habang nagpapatuloy ang isinasagawang investigasyon. Alan Manansala, humahataw sa balita ngayon. Muli nang binuksan ang normal na operasyon ng runway ng Busuanga Airport na sa may Northern Palawan matapos ang nangyaring pagbagsak ng air cargo plane noong Huwebes, April 2 na ikinasawi ng 2 pilotong sakay nito. Batay sa paunang investigasyon, bigla na lamang bumagsak at sumabog ang eroplano habang paalis matapos magkarga ng mga live fish products. Nangyari ang insidente bandang alas 11 ng umaga habang alas 3 na ng hapon nang ma-recover ang labi ng mga pilotong sakay nito matapos ang isinagawang search and retrieval operations. Pansamantalang isinara ang runway ng airport matapos ang nangyaring insidente. Sa ngayon ay patuloy ang sinasagawang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang sanhi ng nangyaring trahedya. Hataw Balita ngayon! Naitala naman sa time-lapse footage ng Mayon Volcano Observatory
ang panandaliang lava fountaining sa Bulkang Mayon bandang alas 2:37 ng madaling araw ng Linggo, April 5. Umabot na sa ika-89 na araw ang tuloy-tuloy na effusive eruption ng bulkan na nagbubuga ng nagliliyab na lava flow. Pyroclastic density, currents o uson at pagguho ng mga bato mula naman sa dalisdis nito. Sa ngayon ay nananatiling nasa alert level 3 ang Bulkang Mayon na indikasyon ng patuloy na pag-aalboruto nito at banta ng posibleng mas malakas na pagsabog. Maigpit pa rin na ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone upang maiwasan ang posibleng banta ng bulkan. Pinapayuhan ang publiko na manatiling mapagmatiyag at sumunod sa mga abiso ng mga otoridad para sa kaligtasan ng lahat. Hataw Balita ngayon. Naitala ang sunod-sunod na pagbuga ng abo mula sa Canlaon Volcano kahapon, April 5 sa mga oras na 1:10 p.m., 3:10 p.m. at 5:09 p.m. batay sa time-lapse footage na naitala ng Canlaon Volcano Observatory. Ang mga pagbuga ay lumikha ng mga kulay abong usok na umabot ang taas sa 350 hanggang 1,200 meters mula sa summit crater ng Canlaon. Sa kasalukuyan, nananatiling nasa alert level 2 ang bulkan na nangangahulugan na may katamtamang antas ng pag-aalboruto at posibleng magkaroon ng mga sumusunod pang phreatic o ash emission events. Pinapayuhan ng mga residente at lokal na pamahalaan na manatiling nakaalerto at sumunod sa mga abiso ng mga otoridad, lalo na sa mga lugar na malapit sa bulkan na maaaring maapektuhan ng ashfall. Hataw Balita ngayon. Sumiklab naman ang isang grass fire sa barangay Tanabag, Puerto Princesa, Palawan, bandang alas 2 ng hapon, araw ng Linggo. Umabot sa halos 2 hektarya ang lawak ng nasunog dahil sa grass fire. Agad na rumisponde ang mga tauhan ng City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO upang apulahin ang sunog. Patuloy na nagmamonitor ang mga otoridad upang masiguro na tuluyang maapula ang sunog at maiwasan ang posibleng muling pagliyab nito. Sa ngayon, wala namang naitalang nasugatan o mga nasirang ari-arian bunsod ng sumiklab ng grass fire. Weather News. Sa mga papasok, alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw po ng Lunes, April 6. Panoorin natin ang update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Lunes, April 6, 2026. Patuloy na ridge of high pressure area ang nakakaapekto dito sa may northern at central Luzon. Itong ridge of high pressure area ay nagdadala ng maaliwalas at mainit na panahon. Ito rin yung dahilan kung bakit mababa ang tsansa ng mga pag-ulan dito sa may northern at central Luzon. Samantala, wala naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero makikita natin sa ating satellite images, meron tayong mga kumpol ng kaulapan dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at patuloy po natin itong imomonitor. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan po natin magiging maaliwalas at mainit po lalo na sa tanghali hanggang hapon ang ating panahon. Mababa naman po yung tsansa ng mga pag-ulan kung meron man po isolated rain showers lamang po ito o kaya mga localized thunderstorm lalo na dito sa may Bicol region at Mimaropa. Agwat ng temperatura para sa Lawag, 23 to 32 degrees Celsius, Tuguegarao, 25 to 35 degrees Celsius. For Baguio, 16 to 25 degrees Celsius, Metro Manila, 25 to 33 degrees Celsius, Legazpi, 25 to 33 degrees Celsius, at Tagaytay, 21 to 31 degrees Celsius. Para naman dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao, asahan din natin ang maaliwalas na panahon. Pero yun din po, asahan din natin yung init at alinsangan. Mababa din yung tsansa ng mga pag-ulan, pero inaasahan po natin posible pa rin yung mga localized thunderstorm o yung mga panandali ang buhos ng pag-ulan lalo na sa hapon at sa gabi.
Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 25 to 33 degrees Celsius. Dito sa may Iloilo, Cebu at Tacloban, 26 to 32 degrees Celsius. Para sa Cagayan de Oro, 25 to 32 degrees Celsius. Zamboanga, 25 to 34 degrees Celsius. At Davao, 26 to 34 degrees Celsius. Para naman sa ating heat index, nakapagtala tayo ng 43 degrees Celsius dito sa may Dumangas, Iloilo. Ito po yung pinakamataas natin na itala kahapon. At sinundan ito ng 42 degrees Celsius dito sa may Katarman, Northern Samar. Dito naman sa Metro Manila, nakapagtala tayo ng 37 to 38 degrees Celsius. Para sa ngayong araw, inaasahan po natin sa Metro Manila, ganun pa rin po, 37 to 38 degrees Celsius. At ang pinakamataas pa rin natin posibleng maitala ay dito pa rin sa Dumangas, Iloilo with 42 degrees Celsius. Pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin dahil ito pong init ng panahon ay may risk po sa ating kalusugan. Iwasan po natin lumabas ng tanghali hanggang hapon. Kung hindi po natin may iwasan, ay magsuot po tayo ng maninipis na damit at uminom po tayo ng maraming tubig. Wala naman tayo nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:49 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:09 p.m. At napanood niyo po ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Chanel Dominguez. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita ngayon. Nagbabala ang Philippine Atmospheric, Geophysical, Astronomical Services Administration o Pag-asa na posibleng mabuo at pumasok na tropical cyclone sa bansa ngayong buwan ng Abril. Ayon sa Pag-asa, maaaring maglandfall ang bagyo depende sa magiging entry point nito sa silangang bahagi naman ng bansa. Kung mabuo ito na ay ikatlong bagyo ngayong taon at papangalanang Kaloy. Samantala, asahan pa rin ang matinding init dahil sa dry season kung saan tumataas ang heat index lalo na kapag maalinsangan ang panahon. Feature News. Lumagda ng pakikipagtulungan ng UNTV-BMPI sa Divine Mercy Psychiatric Facility upang mas mapalakas ang mga programa at inisyatiba para sa mental health awareness. Ayon sa mga eksperto, bahagi ng lumalalang kaso ng depresyon at anxiety ang tuloy-tuloy na suliranin sa ekonomiya na nakakaapekto sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino. May humahataw na balita si Mia Alonso. Habang patuloy na nararanasan ng bansa ang iba't ibang hamon sa ekonomiya, ramdam din ang pagtaas ng bilang ng mga Pilipinong nakararanas ng anxiety at depression. Ayon sa pamunuan ng Divine Mercy Psychiatric Facility, napapansin nila ang dumaraming bilang ng mga tumatawag at humihingi ng psychiatric consultation. Kadalasan, ang mga kasong ito ay nag-uugat sa patuloy na suliranin sa ekonomiya at mga pang-araw-araw na hamon sa bawat individual. Kasi once na nag-slow down ang economy, domino effect yan eh. Pero pag tinignan natin, ano ba talagang epekto nito? Unang-una, mapabawasan din yung income ng tao o dadami din ng walang trabaho. Nakikita natin. And these are contributing factors. That's why nagkakaroon siya kami sa mental problem. Just imagine, may 5 kang anak. Di ba? Lahat nag-aaral. Tapos, yung asawa mo, tricycle driver lang. O kaya, namamasada ng jeep. Pagising mo sa umaga, nalaman mo na, tataas na naman pala ang diesel. Tapos, alam mo na ganito kalaki ang pangangailangan ng pamilya, pero hindi mo maibigay. Hindi lang ito limitado sa matatanda, mapapansin din na pabata ng pabata ang nagkakaroon ng mental health issues. Dala na rin nila ng iba't ibang impluwensya, karanasan sa kanilang paligid, at maging ang iba't ibang impormasyon na nagkalat sa social media. Dapat ang mga bata nire-ready, no? They should allow some rooms for disappointments. Sabi ko nga, 7 years old meron eh. May mga ganun na. So, kaya ang nakikita namin, dapat i-strengthen sa family and at the same time sa school.
Sa kabila nito, patuloy pa rin ang hamon sa pagtugon sa mental health. Bunsod na rin ang kakulangan ng mga pasilidad, gastos para sa tuloy-tuloy na gamutan at stigma sa mental health illness. Base rin sa pinakahuling ulat ng AXA Mind Health Study, 65% ng mga Pilipino ay may kamalayan na sa mga isyu ng mental health. Subalit batay rin sa mga pag-aaral, isa lamang sa 3 Pilipino ang may kaalaman kung ano ang dapat gawin kapag nakaranas ng anxiety o depression. Kailangan yung right information, kailangan ma-disseminate natin sa lahat. Or else, yung public stigma nandun pa din. Sa ngayon, maraming mga pagamutan at iba't ibang mga mental health advocates ang nagsusulong upang mas maging accessible ang gamutan sa mga ganitong kondisyon. Kamakailan ay nagsagawa ng pakikipagkasundo ang UNTV sa pamamagitan ng parent company nito na Breakthrough and Milestones Productions International o BMPI sa Divine Mercy Psychiatric Facility. Ito ay sa layuning palakasin ng mga programa para sa mental health awareness at mas madaling access sa psychiatric care. Taong 2003 nang magpasimula ang Divine Mercy Psychiatric Facility sa isang lugar sa Mandaluyong City at kasalukuyan pa ring tumutugon sa mga pangangailangan ng nasa mahigit 100 pang mga pasyente na na-admit sa kanilang pagamutan. Kilala rin ang pasilidad bilang ikalawa sa pinakamalaking private facility sa bansa. Ang naturang partnership ay pagkilala ng 2 institusyon sa lumalaking pangangailangan para sa profesional na pangangalaga, pati na rin ang kahalagahan ng bukas na kaalaman sa usapin ng mental health. Meron kayong malalapitan, no? Yung ating gobyerno, yung National Center for Mental Health, nandyan ang kanilang mga numero. Also to us, no? Through the ng UNTV, so, doong mga tao na dumadanas ng ganyang mga pagsubok, lumapit lang. Huwag mahiya, no? Mental health is very important. Sa UNTV, particular sa ating programa sa Serbisyong Bayanihan and UNTV Public Service Department, aside sa mga physical na sakit, marami lumalapit sa atin sa puso, sa kidney, pero isa rin sa mga malaking problema ng ating mga kababayan na hindi lang masyadong nabibigyan ng pansin is yung pagdating sa mental health. Which is, through this partnership, meron na tayong mapagre-refera ng mga pasyente, mas makakatulong tayo sa mga pasyenteng lumalapit sa atin kasi merong mga expert and mga professional na handang tumulong sa kanila. Mia Alonso, humahataw sa balita ngayon. Ilang ospital naman sa Pilipinas ang tumanggap ng parangal sa taunang Healthcare Asia Awards na ginanap naman sa bansang Singapore. Ang nasabing karangalan ay pagkilala sa mga makabagong inisyatibo ng mga ospital upang mas mapagbuti ang pagbibigay ng serbisyong medikal sa publiko. Si Annie Mancilia, humahataw. Nakuha ng Medical Center Manila o Manila Med ang 2 mahalagang award sa taunang Healthcare Asia Awards 2026 na ginanap sa Singapore, ang Clinical Service Initiative Award at ang Employee Engagement of the Year Award. Our award is on employee engagement. So basically what we've been doing in Manila Med is to make sure that our employees are engaged on all levels, not just in their profession, but even in their personal lives. We provide training programs, we provide opportunities for them to come out of their shells so that they become better people. Partikular na kinilala ang kanilang Pulmonary Embolism Response Team o PERT na natatangi sa Pilipinas. Ang PERT ay isang inisyatibo para sa mabilis na pagtugon sa pulmonary embolism diagnosis at treatment. After the success of the Pulmonary Embolism Response Team, or what we call the PERT, we saw that collaboration and teamwork can help save lives. So other programs have stemmed out of the initial program. So what is the next step is what we call ALERT, Acute Limb Ischemia Emergency Response Team. This is for patients suffering from acute blood loss or blood stoppage of blood flow anywhere from the limbs, extremities, usually upper and lower extremities. So these are very challenging to manage. So a multidisciplinary approach is really the way to go. So as shown by the success of the PERT. Naniniwalang Manila Med na ang susi sa dekalidad na healthcare system ay nasa pagpapalakas sa staff at empleyado.
To all our clients, to all our patients, to all referring hospitals, our pulmonary embolism response team is available 24/7. You can bring your patients to us and the team will be able to accommodate all the patients, stable or unstable. Isa rin sa pinarangalan ang Capitol Medical Center na nakakuha ng Patient Safety Initiative of the Year Award para naman sa kanilang inisyatibo na mapigilan ang mga insidente ng pagkahulog ng mga pasyente sa kanilang general nursing unit. There is really a significant things that we need to do in order to protect our patient from falling. So with that, we come up also with a program of training our nurses. Capitol Medical Center will strengthen patient care and safety through targeted initiatives in clinical quality, operations, and training. These include standardized clinical pathways, enhanced surgical and medication safety, and early warning systems for timely detection of patient deterioration. Ang Manila Med at Capitol Medical Center ay ilan lamang sa mga ospital na kabilang sa Mount Grace Hospitals Incorporated, isang network ng mga ospital na matatagpuan sa iba't ibang panig ng bansa. Mount Grace Hospital Inc. is a network of strategically located hospitals in the Philippines that provides accessible, high-quality, and compassionate healthcare through strong partnership and shared services. Mount Grace currently has over 28 partner hospitals nationwide. Ayon sa Capitol Medical Center at Medical Center Manila, ang parangal na kanilang natanggap ay inspirasyon upang lalo pa nilang ipagbuti ang kanilang serbisyo sa ikagagaling ng healthcare system sa buong Asya. Capitol Medical Center gives you our unwavering commitment to our valued customers and patients of our hospital. So we thank you for your trust in valuing your health, and of course to your loved ones. Samantala, 5 ospital na accredited ng Department of Health o DOH ang pinarangalan sa iba't ibang kategorya. Ang Bicol Medical Center na binigyan ng ICT Initiative of the Year and Specialty Clinic of the Year Award. Cagayan Valley Medical Center na nakuha ang Service Delivery Innovation Initiative of the Year, ang Bucas Center ng East Avenue Medical Center ay nakakuha ng Outpatient Service Initiative of the Year. Ang Jose B. Lingad Memorial General Hospital ay nakuha ang Service Innovation of the Year at ang Philippine Heart Center na itinanghal na Specialty Hospital of the Year. Ani Mancilia, UNTV News and Rescue, Singapore. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sa nakaraang graduation o end of right ceremony sa pagtatapos ng school year 2025 to 2026, ilang nakakaantig na kwento ang pumukaw sa damdamin ng mga netizens na nagbigay inspirasyon ng pagpupursigi na makapagtapos ng pag-aaral. Isa na dito ang kwento ng isang senior high school graduate mula sa Atimonan, Quezon na si Rico Leguro. Sa kanyang post sa social media, ibinahagi ni Rico ang matamis na ngiti ng kanyang ama nang isabit niya dito ang mga medalya na kanyang nakuha sa kanyang graduation noong March 30. Pagbabahagi pa ni Rico kung proud ang kanyang ama sa nakamit niyang mga medalya. Mas ipinagmamalaki niya ang kanyang ama na nagsusumikap na itawid ang pag-aaral nilang magkakapatid sa pamamagitan ng paglalako ng kanyang mga paninda kahit pa ito ay isang person with disability o PWD. Ang sipag ni tatay. Ayon pa kay Rico, sa hirap ng kanilang buhay, napakahalaga para sa kanya na makakuha ng medalya upang suklian ang pagsasakripisyo ng kanilang ama. Maging ang kanyang pagsusumikap bilang isang working student. Hinangaan rin ng mga netizen ang kwento ng estudyanteng si Francesca May Ordonio. Sa kanyang post, makikita na sorpresa ang binisita ni Francesca ang kanyang tatay sa terminal ng bus sa Cubao kung saan ito ay matyagang naglalako ng mani. Sa pagsalubong ng kanyang ama, maluha-luha ito sa sobrang saya nang isabit dito ni Francesca ang nakuhang medalya sa kanyang pagtatapos
ng senior high school. Labis ang pagpapasalamat ito sa pagmamahal at pagsasakripisyo ng kanyang mga magulang at nangakong lalo pang pagbubutihan ang pag-aaral sa kanyang pagtungtong sa kolehiyo. Hataw Balita Ngayon. Nakakataba ng puso, nakaka-inspired yung kwento nitong dalawa na binalita natin, Ani. Ako'y naluluha dyan. Nakaka-relate tayo dyan. Nakakahawa ka naman, naluluha na rin tuloy ako. Pero nakaka-ano kasi yun, di ba? Yung may mga estudyante na na-appreciate nila yung paghihirap, pagpupursige ng kanilang mga magulang para po sila ay mapag-aaral. Kung tingnan natin, yung isa, tindero ng mani. Sa terminal ng Cubao, yung kanyang tatay. Yung isa naman, PWD, yung kanyang tatay. Pero naitataguyod sila. Salamat sa Diyos. Inspiring stories. Ano po, na naluluha tayo. Nakaka-relate po yung mga anchors nyo dyan sa mga sakripisyo na yan na pinagdaanan natin. Yun. Sabi ko nga ni, ngayong nagkaedad na ako, tapos siyempre pag kumikita ka na, doon ko na-appreciate yung hirap na ginawa ng magulang ko. That's correct. Sabi ko, kasi alam ko kung gaano kaliit lang yung kita nila. Yeah. Tapos marami kaming magkakapatid. Napagtapos kami ng pag-aaral. Ilan ba kayo? 7 lang naman kami. Oh, yan. Napagtapos kami ng pag-aaral. Sabi ko, kung ako'y nasa sitwasyon nila, ang hirap gawin. That's correct. That's correct. Ganun, ang hirap. Kaya nakakatuwa, nakaka-proud po yung mga magulang na nagsisika para maitaguyod ang pag-aaral ng kanilang mga anak. Congratulations po sa pamilyang yon. Sana magsilbing aral sila doon sa mga nakikinig sa atin na nawawala ng pag-asa sa buhay. Tingnan nyo po yon. Alalahanin nyo yung kanilang sakripisyo. At syempre, unahin natin ang ating, yung ating panalangin, ang ating pag-asa na sa Panginoon lahat. Lagi ang pagtatagubilin ng magagawa ng ating gagawin sa magagawa ng Panginoon. At sa amin pong ibabalita ng mga ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa aklat ng Roma, Kapitulo 8, versikulo 28 na nagsasabi, "At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa makatwid bagay niyaong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa." At yan po ang mga mahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, ika-6 sa buwan ng Abril 2026. Ako po si Bernard Danis. Thank you very much, John Nano, ang ating EP, No More Time, sa ngalan ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350, at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po, si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Standby po, susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.